Parang ayaw na ngang maging team kahoy ni Eros dahil inamag yung iba naming gamit. Napansin ko ang may mga amag na dito sa shurak namin at itong wooden frame na hindi pa nga namin nagagamit at nalalagyan ng picture. Nung isang araw kasi na kumuha ako ng sandals, napansin ko na inamag na nga itong shurak namin. Hindi lang ito mga mare yung inamag dito sa bahay. Yung ibang pang team kahoy na gamit talaga mga mare yung inamag. May mga bintana naman dito sa amin mga mare at binubuksan naman namin. Tapos dito sa shurak ay naglalagay din kami ng dehumidifier. Kaya parang na-discourage nga si Daddy Eros na mag-team kahoy. Maganda nga lang daw tignan pero nakakaperwisyo. Inalis ko na nga muna lahat ng nakalagay tapos pinunasan ko ng basang-basahan bago ko gamitin itong tough protectant. Ngayon ko nga lang din to gagamitin mga mare pero para daw ito sa mga furnitures. Bali product nga pala to mga mare ng personal collection. At in fairness naman mga mare, mabango siya. Sabi ko nga kay Eros, mataas talaga yung humidity dito sa bahay namin kaya naman inamag yung ibang gamit namin. Inamag din kasi mga mare yung rack namin sa kusina at yung mga wooden chopping board namin. Sobrang nalulungkot nga ako mga mare dahil ganun nga yung nangyari. Although natatanggal mo naman pero syempre bumabalik pa rin. Sa mga team kahoy dyan, paano nyo minemaintain yung mga gamit ninyo? At saka kung ano-ano yung mga nilalagay ninyo para hindi amagin yung mga gamit. Pa-comment naman sa comment section. Pagkatapos ko ang linisan ng maigi mga mare ay ibinalik ko na rin isa-isa yung mga sapatos. Maganda nga itong shurak namin mga mare. Yun nga lang siguro mataas talaga yung humidity dito sa bahay namin. Sobrang ganda pa naman sa paningin pag pinagsama yung team kahoy at team puti. Ito nga pala yung dehumidifier na nilalagay namin mga mare. Parang pa-beads yung itsura niya at magiging tubig siya later on. Bubuksan nyo nga lang yan mga mare at ibabalik nyo rin ulit yung takip. Babalitaan ko na nga lang kayo ulit kung anong update dun sa mga wooden na gamit namin. Katapos ko naman maglinis mga mare, sabi ni Daddy Eros ay magluluto na nga rin daw siya ng dinner namin. Nagmamadali nga din siya dahil meron pa siyang client meeting. Kaya buti na nga lang ay hindi kami nawawalan nitong mga Nanang's products. Itong barbecue nga ng Nanang's mga mare yung napili niya. Alam nyo, ang sarap nito at malaman din talaga. Buti nga ay natikman na nga namin to at saktong-sakto pwedeng-pwede ko tong ihanda sa birthday ko. Hinanda na nga rin ni Daddy Eros itong ihawan namin. Buti na nga lang ay meron din kami nitong portable ihawan para kapag nag-crave kami ng inihaw ay madali na lang kaming makakagawa. Pagkasala nga ni Daddy Eros, itong si Luna ay parang gusto pa yatang makikain. 3 months pa nga lang yan pero mas malaki na siya kay Amber na 8 years old na. Habang nag-iihaw nga si Daddy Eros ay saktong dumating naman itong mga frenny ko. Mas nauna pa ang kawayan ni Glendy si Luna kaysa sa amin. Pagpasok pa nga lang ng Glendy ay mukhang natakam na siya sa barbecue. Tignan nyo naman kasi yung itsura nito mga mare. Sino ba naman ang hindi matatakam dito? Maya-maya nga lang din ay dumating na rin si Paula at si Marcus. Isang pak lang sana yung lulutuin namin pero nagdagdag na lang kami dahil mukhang kukulangin. Grabe mga mare, ganun-ganun lang at meron na kaming barbecue. Hindi nyo na nga rin pala to kailangang i-marinate mga mare. Iihawin nyo na lang. Pwede na nga rin kayo mag-stock nito para ipanghanda sa darating na holiday season. Kahit nga si Aki mga mare ay nakisabay na rin sa amin kumain dahil nagustuhan nga rin niya. O siya, kung gusto niyo din, ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan nyo pwedeng mabili. Yun lang, salamat!